Magandang gabi mga friend. Alam nyo, itong si Sarah, parang lumalala na siya. Kung ano-ano na sinasabi. No? Pero bago tayo dumako kay Sarah, panoorin muna natin itong asawa ni Chis Escudero. Si Heart Evangelista. Pasyonista pala to, mga boss. Yan yung suot siya Yan bakat na bakat yung utong Kaya sasabihin pag nakita ito dito Paksyo, saka nito si Suntay. Cellophane lang yung suot yata. Tanaw na tanaw yung Sus Mariosip na babae ito. Asawa ko to, hindi ko papayagan to, sa totoo lang. Sa Parisu yan. Maski sa ukay-ukay ang suot niya na, hindi ko bibilin sa totoo lang. Grabe Hindi pwedeng maglakad dito sa rekto ng ganito. Sa totoo lang, naku. Makikidnap ito, wala sa oras, Panginoong Jesucristo. Ito pa isa Ano ba yan? Anong klaseng passion yan? Sino bibiling damit niyang ganyan? Sige nga, may magsusuot ba niyan dito? Baka maski si Ann Cortez hindi susuotin sa showtime yan. Diba? Sus Mariosip, Santisima Ina ng Awa. Ano ba? Hello, Heart. So beautiful. Thank you. They're all coming out over there, guys. Walang bray. Hello, Heart. You're on this Heart. You're on there. So cute. Ako ang problema ng administrasyon ng BBM. Punta na ho tayo dito kay Sarad Sayad, no? Wala na ho yata nag-i-interview rito ng mainstream media Kaya nag-i-interview sa kanya, sila Bayad, tsaka ito. Sino ito isa? Pakinggan ninyo, kung ano-ano na ho sinasabi niya, mga boss. Sa totoo lang. Napanood ko, sumagot si Congresswoman Luistro. Parang inuunawa na lang yata siya Hindi na tignan nyo, pakinggan nyo. Kasama po yung asawa doon sa Salin. So, nagtatrabaho pa naman yung asawa ni Sabi ni Pulong, kung pipili ka ng VP. Oo naman. Oo, nagtatrabaho yung asawa ko. Yun yung isang member ng Committee of Justice. May utang yan na 8 million sa asawa ko. Kaya nga hindi pa nadagdag yun. So kulang yun, yung pinakita nila. Kasi hindi mo man pwede ilagay pa yon kasi hindi pa siya kita. Kasi utang pa lang siya sa iyo. So, Pero matindi, no? May utang na nag-aakusa pa. diba? Kapal na mukha, diba? Kaya nga kami mag-asawa tinitingnan namin siya ng mga mga interview niya. Sinasabi ko talaga sa asawa ko. Sabi ko, ito ang kapal na mukha. May utang na 8 million. May gana pang bumanat. ang Council of Record po ng aking asawa Ito na yung sinisingil niya. Yung paliwanag ni Congressman Luistro, no? mga fabricated cases of rape na kanyang pinagkaanan ay si Attorney Nilo Divina ng Divina Law Office and my two good friends, Attorney Johnny Magboo and Attorney Bong Panganiban. Pangatlo, kung ako man po'y may pagkakautang,
ako po'y nakikisuyo. Sana po ako'y mapadalhan ng pleading or entry of appearance. Alam niyo, bilib ako kay Beatrix eh. Bakit? Yung gawin at dalin niya yung para siguro ramdam niya may diferensya na rin sa utak eh. Kaya lang hindi siya pwedeng hindi sumagot. Eh ngayon kung sisinghalin niya, eh baka mangagat. Kaya kalmado lang yung ano niya. Alam mo yung may taong ano, kailangan diyan wag mong inaano eh. Dapat yung ano kasi nga baka manakit eh. Oh. Kaya ito paliwanag niya doon kay Sayad, no? Oh. Kung may ibig sabihin mga friend, naniningil si Sayad nang wala siyang pinanghahawakang resibo, basta daldal lang siya ng daldal. Noon ko pa naririnig to eh. Na sinisingil niya si Beatrix eh. Ang problema, wala namang maipakitang dokumento, yung anong utang, asa ng listahan, anong 8 milyon, alam nga namang hindi man lang pumirma si Beatrix. Siyempre, pag uutang ka, meron kang pipirmahan. Kasi 8 milyon ang pinag-uusapan dito eh. Di ba? Ibig sabihin talagang may ano na, no? Tuloy mo. O kahit na po anong papel No. upang akin pong maunawaan. O Sara, maski anong papel daw. Maski papel di hapon, papel di liha. Padala ka. Eh, tuloy. Ang naging partisipasyon ng inyong law office Cash it or debit? You debit. O yun ho yung isang patunay na may diferensya. May diferensya na talaga siya sa utak. Kasi ba't ka maniningil kung wala ka namang maipakitang resibo na may utang sa iyo yung tao? At saka ikaw, vice presidente ka pa, ba't di ka mag-file ng kaso? O, di ba? Eh, hinauunawaan ko yung galaw ni Congresswoman Beatrix Huistro. Kasi parang inuunawa niya lang, di ba? Kung may pagkakautang naman ako, pakita ka naman ng papel at babayaran kita. Maski anong papel, pakita ka. Yun. Parang inuunawa niya na lang, no? Oh. Ito pa isang ebidensya na may sira na talaga. O, ito isa na may tama talaga sa utak to. Parang tatay niya na rin yata to, malilimutin na siya. Oh, tignan mo. Buti sinagot siya ng sarili niya. O, ito mga pre na. I did not make an assassination threat to the president. Oh. Sila lang nagsasabi niyan. Sila lang nagsasabi may assassination. Sila nagsasabi may assassin, may gunman. Next po, GDB. Not say that. Huwag kang mag-alala, ma'am, Oh. sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Marty Gomales. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Oh. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil na hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Oh. I did not make an assassination threat to the president. Oh. Sila lang nagsasabi niyan. Sila lang nagsasabi may assassination. Sila nagsasabi Pangalawang ano yun, ebidensya na talagang malala na to. Eh, siya, nakalimutan niya na malilimutin na. Meron ng, parang kagaya ng sakit ni Digong na nalilimutan niya na yung mga kanyang pinagsasabi. Oh, tapos, nangangarap, oy, mga senador, na handang umano rito. No? Handang mag-acquit dito pag dumating na sa inyo yung impeachment neto. May mahiya kayo sa Pilipino. Utang ina. Oh. Tsaka yung dinasabi niya na sinisingil niya si Beatrix, di ba mga friend? Kung may utang, pagpalagay na natin may utang, pagpalagay pero hindi utang eh. Utang 8 milyon eh. Di, sabihin na natin ano, ibig mo sabihin kung may utang sa iyo yung tao, dapat iimbandahan ka? O, di ba? O, kaya kayo, mga senador kayo, lahat ng umiimbanda rito, may utang kayo dito. Ganun lang kasimple yun, mga friend. Di ba? May utang kayo sa kanya, kaya nyo siya pinoproteksyonan. O, di ba? O, gaya Supreme Court.
May utang kayo siguro rito, kaya dinidepensa nyo rin to. Dapat matagal na na-impeach to eh. Sa totoo lang. Dahil, yan lang yung, yan lang sinabi niya na ipinapapatay niya. Sa ibang bansa to, puta na, baka kulong na to eh. Dito masyadong due process na ibinibigay dito. Sa mga Duterte, sa totoo lang, oo. Ito pa isang ebidensya. Kung ano na pinagsasabi. Eto. Wala naman kasi talaga kaming ginawang katiwalian. Nagtrabaho lang kami ng maayos sa Office of the Vice President. Lumabas, October 3, 2023, ang pangalawang AOM ng Commission on Audit. Kasi, paniwala ko, yung unang AOM, nakita ng Commission on Audit, wala tayong makukuhang ebidensya dito. Dadagdagan natin yung Ganon. AOM. Wala na mga Gagawin nating papahirapan natin sila na mag-comply ng documents. Bigay tayo ng isa pang AOM para may makuha tayong yun yung confidential fund mo sa nung mayor ka pala, saka vice mayor, katakot-takot na sabit mo eh. Sa totoo, may kasalanan dito COA eh, mga boss. Hindi to ino-audit, piyabaya lang Mantayang 460 million, mas malaki pa yung budget niya sa Cebu City, Makati City, Manila. 460 million sa kanya eh. Nung panahon ng tatay niya. Talagang ewan ko pag ito lumusot, no? ebidensya. Ebidensya. Ma'am, pwede natin explain kung ano yung AOM sa mga hindi Okay. nakakaalam po ng AOM. Opo. Ang AOM ay ito yung Audit Observation Memorandum. Na kung makikita nyo sa Office of the Vice President, lahat ng AOM namin, nasasagot namin. Kaya namin nakukuha yung Isip. unmodified opinion. Kasi wala naman kasi talaga kaming ginawang katiwalian. Nagtrabaho lang kami ng maayos sa Office of the Vice President. Wala. Ganun naman pala. Di sagutin mo yung impeachment complaint sa'yo sa Kongreso. Magpakita ka. Sagutin mo. May 10 days ang ibinigay dito, mga friend, di ba? Para sumagot sa mga akusasyon sa kanya. Ayan na yung mga sagot niya. Kesa diyan ka nagdadadaldal, padala mo na yung sagot mo roon para malitis na. May mga nagsasabi, maski ito mag-resign at naipit na nga to, wala naman susuotan to eh. Kung hindi talaga ma-impeach, kung gagamitin nitong mga politiko ang kanilang konsensya. Konsensya na lang pinag-usapan dito eh, mga boss eh. Kung walang konsensya sa taong bayan at ito ang ipuproteksyonan nila, ligtas to. At yun nga, paulit-ulit, ang daming kaso. Tayo na. May sinampanan naman, yung sinampanan ni Trillanes, plunder sa ombudsman. Ombudsman. Ano na? Sa totoo, wala na sa kamay ni, nasa kamay na itong nasa administrasyon ni PBBM ang desisyon sa kapalaran nito pero kung kayo lahat may utang na loob dito na sinasabi, putang ina, malamang makalaya to. Didismissin ng kaso. Kasi may utang na loob kayo Utang ina. Tuloy, Sayad. Naman kasi talaga kaming ginawang katiwalian. Nagtrabaho lang kami. Kita mo? Paliwanag mo ngayon kung sino sila Mary Grace Piatos, sila Mickey Mengo, at kung ano-ano pinagagawa ninyong para sa katiwalian yan. Malaki na ho talaga diferensya nito, mga boss. Naniningil ng pautang, walang resibo. Kay Beatrix Luistro, 8 milyon ha, puta na. Tapos, wala raw siyang sinabing pinapapatay niya. Nakita niyo naman ebidensya, siya mismo sa bunganga niya ng galing, di ba? Eto na naman, wala raw siyang ginagawang masama, nagtatrabaho lang sila sa Office of the Vice President. Katakot-takot ang kaso. Tuloy, Sayad. Ng maayos sa Office of the Vice President. Lumabas, October 3, 2023, ang pangalawang AOM. Tama na. Hanap pa ako isang ebidensyang may tama na sa utak to, ha? Eto.
May napapansin na naman daw siya sa gobyerno. Eh, parte siya ng gobyerno. Di ba? Parte siya ng gobyerno. Yung sarili niya, hindi niya napapansin. Napakinggan niyo yung sasabihin nito. Napansin ko Napansin na yung gobyerno, Oh. hindi sila seryoso sa anti-corruption. Yun eh. Napansin ko na yung gobyerno, hindi sila seryoso sa anti-corruption. Naniniwala ako sa iyo dyan, Sayad. Oo. Na hindi sila seryoso sa anti-corruption. Bakit? Eh, nakakalaya pa ito eh. Hindi ba? Kung seryoso talaga sa korupsyon, eh matagal na eh. Salin nito, 88 million eh. Tatay niya, 37 million eh. Pero binabayaran nila kay Kupalman, 150 million ba? Isang buwan? Oh. Paano naman? Talaga kung seryoso sa korupsyon, etong gobyerno na to, yung salin lang nito, dapat ito, talagang yung mga bank accounts nito, sinasabi ni Trillanes, nabuksan na ng AMLAC eh. Oh. Talagang ano mga boss, sobrang lakas nito. Totoo lang. Oo. Oh. Ipit na to, ayaw pang huminto ah. Oh. Tatakbo pa raw siyang presidente. Oh, tuloy mo, Sayad. Napansin ko na yung gobyerno, hindi sila seryoso sa anti-corruption. Totoo yan. Napansin ko na yung gobyerno, hindi sila seryoso sa anti-corruption. Eto, ano niya na. Ito raw ang gagawin niya. Sakit sa ulo to mga boss. Kaya bago ako mag-vlog, naglulusartan muna ako totoo. Ito raw ang gagawin niya pag siya na naging presidente. Hindi natin talaga palalampasin yang korupsyon. Ano? Meron talaga ng isang tao, tawagin na nating corruption czar. Aba puta, may corruption czar, ayop Natututukan ng korupsyon. Kahapon, ngayon, posibleng bukas. Puta, talagang malupit ito si Sayad. O, tuloy mo. Hindi natin talaga palalampasin yung corruption. Meron talagang isang tao, tawagin na nating czar, kasi mahilig tayo sa mga czar. Isang corruption czar na... Anong czar? Anong mahilig ka sa czar? Anong czar? O, tuloy mo. Ang gagawin niya ay tututukan niya lang yung corruption, kahapon, ngayon, at posibleng bukas. Galing So, hindi pwedeng ang presidente yon. Dahil sa sobrang daming trabaho ng presidente, hindi siya dapat na-distract doon sa poverty alleviation, food security, national development, infrastructure development. Hindi siya dapat na-distract sa ganun. So, dapat meron talaga isang tao na ang trabaho niya ay habulin yung katiwalian kahapon, ngayon at bukas. Hindi natin talaga palalampasin yung corruption. Meron talagang isang tao, tawagin na nating czar kasi mahilig tayo sa mga czar. Isang corruption czar. Tanginan, tibay ni Sayad. Tanginan. Presidente na. Nakaputang yan. Sakit sa ulo ng mga boss. Ito pa isang ebidensya. Talaga may sira na ito Pakinggan nyo. At pansinin nyo, lahat ng lumabas na mga articles, isa lang yan. Sinasabi nila, number 1, pro-China. Number 2, brat. Ano, burat? Number 3, lukaret. Crazy. At ano pa? number 4, Kalimutan niya, isang number 4. nakalimutan ko yung isa. Yan ang problema, malilimit. Ano yung isa, ma'am? Ano yan? Ulit-ulit lang yan sila At confidential funds. Confidential funds. Ilustay. Sige. Yan. Yan. Sige. Pro-China. Check. Brat. Check. Luka-luka. Check. At confidential funds. 4 lang yan. Check lahat Pansinin yan. nyo, inuulit-ulit nila yan. Hoping siguro na one of those
Oh. will stick sa image or sa reputation Oh. para makasira sa akin. Puta, patay So, tayo. hindi ako nagtataka na magsasabi ng ganyan si... Puta, Diyos ko. Baka sira sa'yo, may sisirain pa ba sa'yo? Puta na, Inday. Ano ka ba naman? So, nasobrahan siguro sa biyahe ito, kaya nagkaganito ang utak nito sa totoo lang. O, tuloy mo, Inday. Leila de Lima. Si Laila de Lima. Yung word na brat, ginagamit nila lagi yan. Oh. At Ano pa? pansinin nyo, lahat ng lumabas na mga articles, isa lang yan. Ano? Sinasabi nila, number 1, pro-China. Check. Number 2, brat. Check. Number 3, lukaret. Check. Ano ba? At Ano pa? number 4, Oh, buwang. nakalimutan ko yung Ano isa. naman? Sige, makikalimutin Ano ka. yung isa, ma'am? Ano? Ulit-ulit lang yan sila eh. Oh. At confidential funds. Oh. Tama Ilustay. na. Oh, yun. Yan. Check din. Ayan mga friend. Ayan. Yung mga politiko, maawa kayo sa bayan, ano? Kung ito ang inyong ididepensa dito sa impeachment na to, talagang akampo tayo na. Justice Corona dollar account lang na guilty eto katakot-takot ito, tsaka si Justice Corona hindi ho ganito, normal ho pag-iisip nun. Eto talagang wala na ano ba masasabi nyo dyan? Di ba? Malala na ho to mga boss, totoo lang. Kaya nakakatakot kay PBBM oo. Live na live pa yung ano nito, yung kinontak nito paulit-ulit. Hindi ho basta-basta yung assassin na kinontak nito, na pinagbilinan niya, na patayin. Ginagamit lang niya yung pambar na Kasi tignan mo mga friend sabi niya, pag daw siya ay napatay, tignan niyo yung rason kaya delikado si PBBM sa totoo lang labas ng labas baka ma-sniper tignan mo sabi niya maliwanag pag siya raw ay napatay, patayin mo si BBM, si Lisa, saka si Martin. Pag siya ay napatay, sa mga tuwid, pag isa dyan sa tatlo na yan, napatay, wala siyang kasalanan kasi buhay siya wala akong kasalanan dyan. Kung napatay ako, sabi ko doon sa assassin, malay ko sino pumatay dyan, buhay ako. Lohika lang mga boss, simpleng lohika. Ang billing ko, yun ay sasabit niya pag ako'y napatay, buhay ako malay ko kung sino bumaril dyan. Sige nga mga friend, hindi na masyado malaki utak ko doon sa mga abogado na nakakaano dito. May depensa na siya di ba? Kung ano man ang mangyari doon sa live naka-live yung utos niya di ba? Naka-live yun. Meron siya kinontak na assassin para patayin yung tatlo na yan. Sino man ang mauna dyan, hanggang buhay siya, wala siyang kasalanan. Hindi niya alam kung sa dami ho ng killer neto. Kaya nga meron Davao Death Squad, meron pa yung Angel of Death ni Dicky Buloy. Delikado ho talaga mga friend, totoo. Kaya si Attorney Claire Castro, dapat talaga mag-ingat at mag-ingat yan. Mayan ang mga dapat talaga mag-ingat sa totoo lang. Maski itong si General Torre, gigil na gigil to mga kapatid ito. Ang dami nilang armas. Lisensyado ayon kay Las Cañas, ang armas niyan, puta, 1,000. Nakita nyo naman kung paano mag-training yung mga Angel of Death Pinakita sa TV, di ba? At ang nagte-train sa kanila, mga opisyales ng militar. Ang bigat ng nito mga friend ng mga nito Hindi naman sa atin ang galing, di ba? Mismo kay Mutabato, na sila dati 7 lang, bandang huli, nagsama-sama sila, yung mga rebel returnees na sinasabi.
Kaya nga nahawakan ni Duterte, na paghalo niya yung mga kapulisan at saka mga rebelde. Ang trabaho nila, pumatay. May bayad pa. Bakit nga naman yung mga namumundok doon hindi pa bababa? May armas ka na, kada makakapatay ka pa. Ganun yan dahil kinausap sila ni Duterte, di ba? Ang trabaho lang daw nila, pumatay ng masasamang tao. Ayon kay Duterte, ayon kay Mutabato. Pero bandang huli, nagdududa na si Mutabato. Sabi niya, kasi yung pinapatay nila parang hindi na masasamang tao parang ganito-ganito ni Mutabato. At sabi ni Mutabato, wala naman kaming napatay na malalaking drug lord, wala. Sabi niya, puro mga nakatsinelas lang. Pag napatay namin, bilagyan namin ng baril, lagyan namin ng shabu, konting shabu. Yun na. Kasi bibigyan sila ng pangalan doon sa mga papatay nila, binibigay sa kanila yung pangalan Ang nagbibigay sa kanila itong si Las Cañas. Ganun ang nangyari. Talagang nakakatakot mga boss, sa totoo lang. Minsan gusto ko na tawagan ko si anak Aboy, baka sakaling pero dapat alam nila yan Kasi mabigat talaga yung hindi namang aasta ng ganyan yung mga Duterte na wala silang alas. Ay, nako mga boss. Wala silang pinanghahawakan. Oo. Parang lang, walang kakwenta-kwenta. Ito yung mga hinuhula nila, mga friend, kung pupunta raw si Sayad, kung magsasubmit daw na sagot niya. Doon sa, sasagot siya within 10 days. Kung magsasubmit, kung gano'n, whatsoever. Kung hindi siya magsubmit, o hindi siya pumunta, didiretso na sa Senado. Mas mapat padali. Pero kung sasagot siya, within 10 days, bibigyan ng 3 days yung mga tawag ito, yung nag-file ng impeachment para mag-rebuttal, mga ganyan-ganyan. Matatagal pa. Pero sa akin, wala naman silang isasagot Ano isasagot nila sa mga akusasyon sila? Magaya, kumuha siya ng assassin. Paano nila bubungguin niya? Diyan pa lang, impeach na kung ba't kadami-dami pang sa bagay. Paano mo sasaluhin yan? Sige nga, yung mga senatong na kapanalig nito, paano mo ididepensa yan? Ibig mo sabihin, wala kang konsensya, i-acquit mo yung ganyang klase? Di ba? Simpleng-simple naman Mga abogado pa yung ibang nando doon sa Senado, di ba? Tapos, puproteksyonan niya yan, ganyan. Aliwaliwanag. Ang mga nagsasabi naman ng mga abogado na talagang ka-impeach to, mga puta na, mga UP law professor. Yung kausap kahapon ni Christian Isguera. Si Carranza, Tony Carranza, human rights, ang tatalino Kaya, ewan ko kung saan ko, pag talagang ito inakwit nyo sa Senado, bobo kayo. Wala kayong konsensya na bobo pa kayo. Kaliwaliwanag niyan. Na talagang yan, guilty yan. Diba? Magkulab na tayo mga friend, marami tayong napag-usapan. Basta yung yung suot ni Harry Evangelista, puta, pag yun ay sinuot ng wala nga ako na viper, wala akong magsusuot niyan. Nasa hustong pag-iisip. Cellophane na lang yata yung suit, yung kulay puti. Cellophane na lang yung suit At walang bra, totoo lang. Asawa mo, senador. Tapos, passion. Ewan ko. Kayo nahuhumusga. Kung ako talagang, maski sa ukay-ukay, di ko bibilin yun. Italo pa yung kurtinang, magkulam na tayo. Suntay, ano masasabi mo sa suot ni Harry Evangelista? Tsaka ito si Tupac Ano masasabi niyo doon? Nakakalat na ho dito sa social media, sa mga Facebook yung suot ni Harry Evangelista na yan. Mantakin mo na naglalakad sa karsada, kakalog-kalog yung Sus Mariosep Ay! Pag nakakita ka na naglalakad sa karsada, sa Paris, okay lang pala yata yung mga ganun. Pero ewan ko, kulab na tayo. Jesus Mariosep.
Inuunawa na lang ni Beatrix Luistro, no? Sabi ko, yun niya, malumanay. No, magaling yung Beatrix, ano? Oo, alam niyang may tama, kaya, kasi, sinisingil siya ng 8 milyon. O kaya sabi niya, ang kapal ng mukha, ano? Sabi, di ba? No? Siyempre, nasakta si Beatrix Luistro. Pero, inuunawa na lang niya, kaya sabi niya, kung may maipapakita ka, malumana yung pagkakasabi ng ni Luistro Kung may masasabi ko lang, kung may maipapakita kang maski anong papel, babayaran ko naman yan. Basta may maipakita ka lang na maski anong papel. Na nagsilbi yung law firm ng asawa mo sa asawa ko, no? Ganun ang sabi. Kalmadong-kalmado. Ayaw niyang baka biglang manibasib, di ba? Hindi naman niya pwedeng kasuhan dahil alam ni Beatrix na malupit. Di ba? Malupit ang koneksyon sa hudikatura. Di ba? David Ali Mendoza, shout out. Good evening po, Karox. Panay ang labas ni Sayad sa social media. Yun nga, kung ano lang sinasabi. Kulang talaga sa pansin ng pamilya na yan. Nagbigay pa ng payo kay BBM at sa mga tao. Hoy, Sayad! Ang dapat ay ibalik nyo yung mga ninakaw ng pamilya ninyo na binabayaran ng mga pamilyang Pilipino para naman gumaang-gaang ang buhay ng mga Pilipino. Dapat, wala. Utang na, utang pa loob pa natin. David ulit, Karox, naniniwala po ba kayo sa mga sinasabi ni Inday Lustay? May Sayad dyan. Yun nga, lumalala na. Naniningil pa nga 3JC Hope, shout out. Si Inday Lustay, walang totoo sa mga sinasabi niya dahil siya ay kampo ng kasamaan. Ang kasamaan ay prinsipe ng kasinungalingan, kaya walang lalabas sa bibig ni Inday na totoo. Diba? Ang problema, maski lumabas sa bibig niya, nakalimutan niya na pinapapatay niya si Bongbong. Diba? Jojo, shout out, tol. Good PM, tol. Langya. Tindi agad na epekto ng war sa Middle East. Pinakamurang bigas sa palengke dito, 60 kilos. Tapos tataas pa, Meralco at tubig. Ay, buhay. Ganun talaga yan. Kalat ni Baya, shout out, my friend. Good evening, Kasani. God bless your family. God bless, Kalat niya. Michelle Edwin Mike, shout out, my friend. Pastor Jun Lagon, shout out. Long time no talk tayo, Pastor. Sana bukas, magkakwentuhan tayo. Nakakamiss ka sa totoo lang. Marami tayong pagkikwentuhan. Oo. Pag may time ka bukas, Pastor, usap tayo. Librado Ludovico, shout out. Blessed morning, Karox, and to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po, stay safe and healthy. Talaga, Karox, naku po, saan kumukuha ng kapal ng muka ang babaeng yan? Tumigil ka nga, Sayad sira. Yung kapal ng muka, Yun to, hindi ko mabasa. Xerox, gandang hapon po. Kapal ng mukha ng Sayad, dayong pot-pot na yan. Siya ang magnanakaw, lahat ng sinasabi niya. Tama lang mula niya, layas ka na sa pwesto, kapal ng mukha mo. May pa nga nakalimutan kong sama yung meron siyang speech para sa mga kababaihan. Bukas na talagang malulula ka na. Oo. Speech sa kababaihan. Dahil Women's Month nga ngayon, di ba? Meron siyang mensahe sa kababaihan. No? Alberto Olaer, shout out Karoke, may nag-commit sa social media, pag si Sara Duterte manalo pagka-presidente ngayong 2028 at si Robin Padilla ang nanalo sa pagka-vice-presidente ng Pilipinas, sabi ko, bobo na talaga ang mga Pilipino. Sorry, opinion ko, Karoke. God bless. God bless, Alberto Olaer. Hindi lang bobo, lahat ng klaseng katangahan nandun na, putang ina. Taki mo, si Kimo gagawin yung vice-presidente. Tang-inang yan. Shirley Estera, shout out. Bakit? Naging piso ang sinasabi ni Sukran Kapal.
Di ba bilyones datong yan? Enjoy mo yung mga Enjoy mo yung mga kababayan at sukran mo. Dahil pag impeach ka na, why na si Pusit sukran? Pati pagsasalita mo, punong-puno ng kaplastikan. Lahat ng pinagsasabi mo ay mensahe rin para sa iyo. Pagtapos niyan, larga na naman si Shimanet. Di ba? Wala na talaga. Tuliro na, talagang malala na eh. Friend Shermin Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7 Alcantara. Analisa Apolinar, shout out sa inyo mga friend. Sabi ni Tia Delio, naku, mano ang tigil-tigilan mo nga kami. Niyang kauturan mo. Sayad, pwe. Pinakamaganda na gagawin mo, tigilan mo yung kakukuda at kabubunganga mong matabil na walang naging pakinabang kahit kailan sa mga taong hayan na leche ka. Galit mait ulo Tia Deli. Ha? At sino ka naman sa akala mo, aber, para pakinggan namin? Pwe, narinig mo ba ang mga sarili mo sa halimaw ka? Wala nga, baliw eh, kasi bakit di mo kaya gawin isauli yung sa kaban ng bayan ang trilyon-trilyon na ninakaw ng buong pamilya mo, pamilya nyo, at nagmistula kayong mga hagum na buhaya sa paghahasa sa pagnanakaw sa kaban ng bayan, mga buwisit kayo. Pwe, kung sino man ang mauuto mo at maloloko mo at makikinig sa binabasa mong kwentong barbero na sobrang nakakasuka, nako sarap nyo lang pagbuhul-buhulin at itapon sa West Philippine Sea. Mga yawa kayo, mait ulo Tia Deli. Pwe, sobrang tapang ng abog mo, sobrang tapang ng abog mo, mangaral. Nakala mo naman may matitinong utak ang makikinig sa'yo, nabuwisit ka. Doon ka sa may bukbuk at pulpulang utak, baka sakali may bumili ng tinda mo na nakasobrang bilasan na leche ka. Mahit-itil. Ewan ko nga sa'yo, nabuwisit ka, tantanan mo nga kami, oy. Isa kang lukarit at talagang pisting yawa at isang salot sa bayan. Huwag kang magmagaling. Nakala mo naman napakabanal mo. Wala kang alam kundi maglustay at magpasarap sa buhay na dapat ang mga kawawang nasa laylayan ang nakikinabang. Pero ano ang ginagawa mo, leche ka? Biyahe dito, biyahe doon. Gasta dito, gasta doon. Ng bilyon-bilyon. Tas ngayon babasahan mo kami ng mga litanya mo na akala mo naman totoong-totoo. Mano ngang lumayas-layas ka dyan at baka machinelas ko yung uso mong sobrang tabil na walang silbi o mahihita na magaling sa bunganga mong may pilipit na dila. Totoo. Pwe, dun mo yan ikwento sa mga kuliglig sa gubat. Nayawa ka, ha? Mahit ulo Tia Deli. Kahit mag-ibang anyo ka pa, halimaw ka pa rin. Kung talagang totoo mga sinasabi mo at may konsensya ka talaga para sa bayan, hinahamon kita, Madam Shaki. Kung gusto mo kami matuwa sa'yo at palakpakan ka ng buong gangbongga, palakpakan ka ng bonggang-bongga, di lumayas ka sa pwesto mo, nayawa ka. Pag yan ang nagawa mo, maniniwala ako na ikaw talagang isang malupit na halimaw sa banga. God bless, Xerox. Ingat palagi. Happy weekend po sa inyo at sa mga ka-warriors. Hanggang sa muli po, Impong Basyang signing off. Sa inyo pong lahat, tunay pong makikibaka at nagmamahal. Ito po ang makulit at super aswangot ninyo, Tia Deli. Ingat ka dyan, Tia Deli ka. Baka hindi kaya ng Iran palupaani ng Amerika, di ba? MCL, shout out. Anong ititipid lutang maganda mong magagawa yung mga perang ginagastos nyo, travel here, travel there, at luxurious na buhay, ibahagi niyo sa taxpayer. Wow, kaplastikan na concern kuno. Di ba tatay mo sinabi mamatay kayong lahat? Yun nga, baliw nga sila, pamilya sila may sira sa ulo. Sa totoo lang, puta na. Rodelia Alpilor, shout out. Ha? Hello po, Sir Rox.
Ang galing mo, Inday Sayad. Paano naman mga ginastos mo sa biyahe? Ginastos mo sa biyahe dito, biyahe sa iba't ibang bansa. Kapal mong magsalita, lahat na sinasabi mo, patungkol lahat sa'yo. Yun nga, buwisit. Buwisit ka, ikaw ang salot sa taong bayan. Punyeta. Punyeta ka talagang may saltik ka na. Di makapagsalita, walang kodiko, kapal mo. Talagang masahol ka pa sa tatay mo. Pusit ka talaga, salot kayong mga Dutertaning. Ay sir, nakakapang-init ang ulo, ang saltik niyan. Sige, tignan natin kung saan siya tatapusin. Salamat Sir Rox, ingat and God bless po. God bless, Rodelia Alpilor ha. Mary Lebron, shout out. Good evening sir, no skipping ads, sabi niya. Perdia San Juan, shout out ha. Good evening po Karox, sa totoo lang, Sara, wala kang nagagawang tulong sa bayan. Pagtitipid na sinasabi mo, pero kayo nagpapasasa sa pondo ng bayan. Ha? Samantalang naghihirap ang mga Pilipino. Sa inyo nagsimula ang karapalang korupsyon. Ngayon, isasakay mo sa tsubibo na naman ang mga Pilipino. Tamaan ka ng kidlat. Sinasabi mo. Tangina, pag binasa mo yung mga comments kay Inday Sayad, dahil pa rin talaga si Raulo Sa totoo lang, putang ina mga yan. Retiring soon, shout out. Boss, lahat ng bansa, pag binantaan mo ang presidente, aarestuin ka agad. At kakasuhan, alam yan ni BBM at ng PSG niya. Kaso, di sila umaaksyon. Takot ba sila kay Inday? Shh. Mukhang ganun nga Retiring soon. Meng 350, shout out. Hello Sir Rox. Second time kong mag-comment sa vlog mo, pero everyday akong nakikinig. Pero itong vlog about Sara, dito talaga ako tawang-tawa sa reaction mo. Oo naman. Welcome to the club, Meng. Pero araw-araw ka nanonood, salamat Uy, pindot-pindot nga kayo ng likes. Sinyolo, parating nang gagalit pag hindi nagpipindot ng likes. Daanin na lang sa tawa. Konsumisyon talaga itong babaeng ito sa bansa. Sabi ni 3J Siopo. Yun nga baliw, no? John Dimango, my friend. Eddie Luna, shout out. Teka, Sir Rox, sabi ni 3J Siopo. Bakit pogi ka naman? Ikaw naman, huwag kang ganyan. Baka meron kang usugan. Ano bang meron? Huwag kang gagaya dyan kay Mr. Imahinasyon. Peace. Nakita mo yung damit ni napanood mo yung damit ni Heart Evangelista. Anak ng pating, oo. Passion daw yun, passion. Maski sa ukay-ukay. Maski bigay sa akin yun, hindi ko tatanggapin Namputik ko. 3J Shop ulit Alam mo, Sir Rox, yan si sister-in-law mo. Siya ang pagsubok sa inyong mag-asawa. Pwede. Kaya nga sabi ko, Lord, kung pagsubok to, kaya ko to. Oo. Kaya lang yung misis ko, friend, may sakit nga. Kaya parati kong kinakausap, baka mamaya, di-depress Oo, ayoko yun Alam mo sa totoo, hindi wala depression Sabi ko nga sa kanya Mama, yan depression, wala yan. Tumingin ka lang doon sa mga pamilya na mas grabe ang hirap. Ikaw, di ka naman nagugutom. Lahat naman, kung gusto mong kainin, kakain mo naman. May walang yaka nga lang kapatid. Yun ang problema mo, na hindi mo masolve-solve. Totoo lang, kung pupuntahan ng asawa ko to, makuha, kaya lang, ewan ko ba't sa asawa ko, sobrang bait Ang problema kasi dito, mga friend, yung misis ko, pag galit siya, ayaw niya halos makita yung tao. Oo. Alam mo yung mga kapatid-kapatid na si asawa kaya, pag nakikita ko sana, nasa salubong ko, para mga hapon, hindi makatingin. Alam nila na kung kanong kawalang yung ginawa nila sa totoo lang. Kasi kung hindi totoo sinasabi ko, nagkaso na yan, mga gago na yan. Wala Ang dami ko ng vlog, pinagmumura ko na. Di ba? Lord, pasensya ka na, tao lang. Tutuloy natin kay Friend Shervin, Friend 3J Shop. Kaya dapat malampasan mo yan sa tulong ng awa ni Lord. Pag nalampasan mo yan with flying colors, magugulat ka na lang ang resulta na napakaganda. Sana nga, di lang anghel ka, friend, maghintay ka lang, pwedeng matagal,
kang maghihintay, pwede rin hindi basta sikapin mong malampasan ang pagsubok na ito sa inyong mag-asawa. Dasal lagi mong sinasabi. O, yun nga. Kay Lord tayo sa di ba? At paulit-ulit, 3J Shop, dito ako nilagay ni Lord. Ang main purpose ko dito, yan nga. Blessing Sai. Para masalba yung kaluluwa mo, gago ka talaga. Kung kailan ka tumanda, buwisit ka. 3J Shop ulit to. Magpunta naman tayo dito kay May Topacio, Este Topacio. Pag ba nagpunta ka sa beach o kaya sa swimming pool, magga-gown ka ba? Yan ka na naman. O kaya, magpapajama ka? Kung estudyante ka naman at nasa school ka, ang susuot mo ba pambahay? Natural yung uniform na school. Ako, ang diferensya ko kong mag-swimsuit o bikini, ang sino mang babae na nasa beach o nasa pool, inappropriate ba yun? Sa kanila, gusto nila. Pag nag-swimming yata, tawag dito? Yun. Nakasutana. Buisit. Hindi ba akma sa lugar ng sa ibang bansa nga, Sir Rox, pag nasa beach ka o pool, kahit lola na o lolo, naka-swimming suit pa sila. Kahit naglalabasan ng mga taba dyan. O yun, totoo, napapanood ko naman, kala mo. Kulubot dyan, barikos vein dyan, kiber. Wala naman sa kanila yun. Ang tamang suot sa beach. Di, mas lalo naman ang mga artista na magbikini sa beach. Sa ganda ba naman ng katawan nila? At saka, Sir Rox, karapatan ng sino mang babae o lalaki na magsuot ng swimwear sa beach kung gusto nila. Ngayon, kung photoshoot naman yung karapatan nilang magbikini dahil trabaho ang ginagawa nila. Ano ba ang problema ni May Topacio, Este Topacio sa bikini? Hindi ang mga nagsusuot ng bikini ang may diferensya. Ang may diferensya sa isip, kundi yung nag-iimahinasyon na nakabikini. Example, suntay. Totoo yan. Hindi nga, kaya nga sabi ko naman 3J Shop eh. Shout out Dolor Garcia. Prenami Bingson, shout out. Eman Escalona nak, shout out. Eddie Luna, shout out mga friend ha. Tsaka kung minsan, nakakahiya yung sa lalaki. Mismo sa babae, mayroong babae, pag nakikita nila, sesexihan din sila sa lalaki, di ba? Di ba? Real talk lang tayo, mga boss, ha. PJ Shop ulit. Sir Rox, nag-advise ang Sara sa madlang people at gobyerno na magtipid daw at ng kuryente. At kung ano-ano pang kumilos daw ang gobyerno at tulungan ang mga tao dahil sa tensyon sa Middle East. Pinaringgan niya yata sarili niya. Aba, maging example muna siya. Kaya ganun na nga eh. Una, tigilan niyang kalalakwatsa sa ibang bansa. Makakatipid ka ng gasolina at pera. Pangalawa, abay kilos-kilos din pag may time, Sara. Ano bang ginagawa mong mabuti para sa tao sa loob ng 4 na taon mo sa pwesto? Wala. Pangatlo, ibalik mo ang 165 million. Ba yun? 125 million. Nilustay mo sa 11 days, ibalik mo yun para ibigay sa taong mga hikahos, lalo sa mga OFW na affected ng giyera. Pang-apat, isara mo yung bibig mo, walang mabuti kahit ano sa malabas sa bibig mo. Kahit kailan wala kang mabuting nasabi para sa ikauunlad ng bayan. Tama. Pang-5, mag-resign ka na, at least yan man lang magawa mo para sa bayan. Pag wala ka na sa pwesto, may time harapin ang kaso ng tatay mo sa ICC at ang kaso mo sa Pinas. Dito ka makakatulong ng totoo sa bayan. Sukran. Di ba? 3J Shop ulit to. Sir Rox, may napanood ako na wedding video ng isang royalty. Di ko na lang babanggitin kung saan. Imbitado si BBM. Sabi ko sa sarili ko, wow, prim and proper naman kasi itong BBM. Natanong ko ang sarili ko, bakit kaya hindi imbitado si Sayad? Nagtanong pa ako,
Napakasosyal at talaga super bigatin mga bisita all over the world. Kumikinang ang mga brilyantes at ginto ng prinsesa. Tuni-tuniladang ginto ata yun. Exaggeration lang. Pero sa dami ng ginto at diamanteng maluluha ka. Malulula ka. Kaya siguro di imbitado si Sayad. Baka gawin yung corona ng prinsesa na punong-puno ng diamante at baka magmumura si Sarah doon at umikot-ikot ng mata sa selos sa prinsesa. Ang ganda nito at ang daming alahas na di mo ma-imagine sa dami. Lunok-laway na lang si Sarah. Naku, friend. Kaya ni Sarah yan. Kung yan lang. Di mo lang alam kung gaano karaming alahas niyan. Ha? Romeo Calusa, shout out ha. Gandang gabi, Karox. Itong grupo ng mga Duterte, talagang di na manatahimik. Lahat gagawin para magiba ang impeachment. Ang sarap pagpapaluin sa ulo. Totoo yan. Ako. Romeo ulit oh. At tungkol naman sa gera sa Middle East, lahat dyan, talo. Ngayong buong mundo, lahat dyan, puro krisis. Swerte pa rin tayo, medyo mababa pa rin ang presyo ng oil. Compare sa India, Pakistan. If I'm not mistaken, 300 rupees kada litro. Baka sa Thailand, 250 bahts. 1 liter di lalo ng Indonesia. Kulang sa 5 million, baka 15 liters lang. 5M, 15 liters lang. Kaya swerte pa rin tayo, kaya don't panic, di ba? Mag-isang oras tayo mga bossing, oh. Napahaba yung kwento natin kasi may ibang ilista pa kasi. Romeo Calusa. Titino ang Pinas pag wala na ang Duterte sa totoo lang. Hindi mo masabi. Lisa de la Cruz, shout out. Paniwala tayo sa panloloko niyan, doon talaga tayo mayayari. Totoo yan, Lisa. Lisa ulit oh. Umaas ng presidente yung mga sinasabi niya, siya ang lumalabag. Totoo. Marilo Pabianak, shout out ha. Blessed Sunday po tayo sa mga ka-warriors. Di na natuto magbigay ng speech ng walang script. Kaya sa halip na mararamdaman natin ang mga sinasabi niya, kumbaga, mema lang kapag merong issue para lang mapagtakpan ang real issue sa korupsyon niya. Target niya mga botante ng Middle East. Hindi para malasakit, kaya nga po tayo nakakabahala ng makalusot yan. God bless us and our country. Totoo, pero pag ganyan lang klase kalambot itong gobyerno, buti dapat yan talagang minamanso na yan eh. Si Kibuloy nga, hindi pa nadidesisyon na kung guilty or not guilty. Ganon din si Tebes. Ano ba yan? Yung mga hinuhuling asa na? Tanginang yan, yung ano daw? Yung mga susunod kay Budot, wala. Chis Escudero, Estrada, Villanueva, asan? Bantag, hindi pa nahuli. Putang na anong klase ano. Ewan. Excellency, amoy-amoy din pag may time. Marilo Pabiano, today may paandar pa. Nagmamagaling na magpapadala daw ng plane para sunduin ng mga na-stranded na war. Kung di ba naman nag-iisip, bawal nga muna kasi sarado airspace, baka matarget pa halip makauwi ligtas, mas mapahamak pa. Baliw nga ang gagawin natin dyan, Marilo Pabiano. 3JCO po. Si Rox, di na sana ako magko-comment. Baka sabihin mo ng tao, ang daldal ko. Pero di ko mapigilan ng mag-comment sa advice ni Sarah na madali lang daw i-rescue ang mga OFW sa Middle East. Magpapadala lang daw ng eroplano sa Middle East para isakay ang mga OFW. Confirm ko na talaga si Rox na hindi ito nakatapos ng college. Binili nito ang diploma niya. Paano niya gagawin yun? Unawain na natin. Tingnan mo si Beatrix Rumitro, inuunawa na lang niya. May sira sa ulo, pero PBBM, hindi mo yan dapat unawain. Totoo. Oo. Sarado mga airport sa Middle East. Paano ka magpapadala ng aeroplano doon para sunduin ng mga OFW? Baka i-shutdown pa nga yung mga Israel o ang Iran at akalain threat yun. Totoo.
Nagmamarunong, nako po, sabi ni Harry Roque, ibigay daw muna ni BBM ang presidency just for this issue muna para daw si Sara ang makapagdesisyon ng madali. Putang ina, isa pa rin baliw yan si Harry Roque, putang ina na yan. Para bang laruan kung ipapahiram mo kay Sara. Nako po, parehong natanggal ang mga turnilyo. Totoo, mga sira na ulo, lahat ng dumikit sa akin, Duterte, baliw. Jason Ramos, shout out po, Tyrox. Ano atin, Tyrox, bumabata ka. Ikaw naman, wag nga. Oy, mission accomplished mga boss Hanggang bukas po muli. God bless. Oo, muntik tayo nabot na 1 oras mga friend. Doon sa mga hindi ko na siya shout out pasensya na po. Hindi ko na makatandaan, no? Nabanggit ko na ba si Jan Dimango, shout out my friend. Hanggang bukas po muli mga boss, mga boss. God bless. Tama ba ako? Malala na si Inday Sarad. Sayad na talaga. Tama sabi ni Montulpo, luka-luka na. Baliw. Lahat na sa kanya na. Putang na. Sarili niya, yung mga high blood ang aabutin natin diyan, mga friend. Good night. God bless. Dasal. Mga boss, ang panlaban dito sa mga impacto na to.